Mainit ngayon na tinatalakay ang pagkakakilanlan ng kontrobersyal na mayor ng Bambantarlac na si Alice Go. Maraming mga senador ngayon na kine-question ang citizenship ni Alice Go. Importante daw na malaman ito, baka ang Pilipinas ay nahaharap sa isang national security threat. Binubusisi sa Senado ang koneksyon ni Alice Go sa isang firm na tinatawag na Zone 1 Technology Incorporated, isang online casino firm na narehistro sa Pilipinas. Tinatawag itong Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Bago ang eleksyon noong 2022, nag-apply si Go ng lisensya para sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated. At noong mga 2020, inaprubahan ng Municipal Council ang establishment at operation ng Hongsheng Gaming. Kaya ang Hongsheng ay meron lisensya to operate pero kinansila ito ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR noong 2022. Sa Senado, ginisa ni Senator Risa Hontiveros si Alice Go at nagpalutang ng idea na baka si Alice Go ay asset ng China at dito siya sa Pilipinas nag-ooperate upang i-infiltrate ang Philippine government at meron siyang influence sa Philippine politics. Subalit ang mga allegation na ito ay sinagot mismo ni Alice Go at nagpahayag ng pagkadismaya at sinabi nitong parayatang na-judge prematurely ako. Ayon kay Alice Go, hindi raw siya coddler at hindi rin daw siya protektor ng Pogo. Sa isang interview ni Karen Davila, nagpahayag ng pagkadismaya si Alice Go. Ayon sa kanya, nasaktan daw siya noong tawagin siyang espiya ng China. Ayon sa kanya, hindi raw siya spy ng China. Hindi lang daw siya nakasagot ng maayos sa Senado sapagkat natatakot daw siya at ayaw niya raw na madamay ang mga inosenteng tao kaya hindi ito nagpapangalan. Inusisa naman ni Senator Jinggoy Estrada ang love life ni Alice Go. Tinanong niya ito kung mayroon ba itong asawa o boyfriend o mga nalilink sa kanya. Subalit, ayon kay Alice Go, siya raw ay single. Hindi pinalampas ni Risa Hontiveros at Win Gatchalian sa isang Senate Committee Inquiry ang pagiging pagkakaroon di umano ng link ni Alice Go sa isang illegal activities sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. 2 beses na kasing na-raid ang POGO sa Banban noong 2023 at 2024 at pinaniniwalaan na si Alice Go ay protektor nito. Sinimulan ang investigasyon tungkol sa citizenship or Filipino citizenship ni Alice Go dahil hindi tugma at maraming inconsistent ang kanyang mga dokumento at mga testimony na kanyang inilahad. Meron din namang mga tanong sa Senado na nasasagot ng maayos ni Alice Go. Subalit, karamihan dito ay simple lang na sinasagot ni Alice Go na hindi ko alam. Kinwestiyon ni Win Gatchalian ang middle name ni Alice Go or Alice Leal Go. Ayon mismo kay Alice Go, ang kanyang middle name ay mula sa kanyang ina na si Amelia Leal at ang kanyang apelido na Go ay nagmula sa kanyang ama na si Angelito Go. Subalit, ang problema dito na pag-alaman ni Win Gatchalian na ang Amelia Leal at Angelito Go ay walang record sa PSA. Ayon naman kay Risa Hontiveros, maaaring hindi totoong mga tao si Amelia Leal at si Angelito Go at gawa-gawa lang. Malaking issue ito sapagkat nakakaladkad dito ang PSA. Marami tuloy ngayong mga katanungan ang namumuo na kung ang PSA ay natatapalan ba ng pera. Meron ding mga nagsasabi o baka naman hindi lang narehistro sa PSA ang ina ni Alice Go at maging ang ama nito. Subalit ang problema, mismong ang birth certificate ni Alice Go, kanya raw ama ang nagbigay sa kanya. Isa rin sa mga kinwestiyon ay ang educational background ni Alice Go. Ayon sa kanya, nag-aral daw siya sa farm. At nang tanungin naman siya ni Risa Hontiveros at ni Loren Ligarda tungkol sa kanyang mga circle of friends noong siya ay bata pa. Ayon sa kanya, lumaki daw siyang mag-isa sa farm. Sinabi tuloy ni Loren Ligarda na paulit-ulit lang ang sagot mo
halatang minaster mo ito o baka naman dinidiktahan ka ng iyong abogado. Imposible raw na hindi maalala ni Alice Go ang kanyang mga friends noong kabataan nito. Ayon kay Loren Ligarda, naaalala pa nga niya ang kanyang mga kaibigan kahit siya ay medyo may katandaan na. Pinagdiinan din ni Alice Go na lumaki daw siyang mag-isa sa farm. Duda rito ang mga senador. Imposible raw na lumaki itong mag-isa at basta-basta na lang lumitaw at naging mayor. Dagdag pa ni Alice Go, nagtatrabaho na daw siya 14 years old pa lang sa farm. Marami ang duda sa mga statement ni Alice Go. Maging ako mga kaibigan, lumaki rin ako sa farm. Subalit hindi ko masasabi na mag-isa lang ako. Kitang-kita ko kung paano patakbuhin ang farm. Ang farm na aking tinutukoy ay isang farm sa Angeles City, Pampanga at ito ay pag-aari ng Chino. Hindi pwedeng iisang tao lang ang magpapatakbo nito. Sa dami-dami ng baboy na iyong aalagaan, hindi pwedeng iisa lang. Gagawa ka pa ng poso negro nito, maging ang mga pagbabakuna nito at ang mga pagkain nito na ginigiling at sa paglilinis ng mga dumi ng baboy hanggang sa fattening, hanggang sa marketing. Dala rin ng aming among Chinese ang kanyang magandang anak. Ang punto ko lang mga kaibigan, imposibleng wala kang maaalala na mga taong kasama mo sa farm. Meron din namang mga nagsasabi na baka naman talagang totoong Pilipinong-Pilipino na itong si Alice Go. Hindi nga lang tunay na dugong Pilipino. Isa sa kanilang pinagbabasihan ay ang fluent nito na magsalita sa wikang Tagalog. Pero marunong din siyang mag-Chinese. Kinwestiyon din ang yaman ni Alice Go. Bago pa man ito sumabak sa politika, inamin ni Alice Go na siya nga ay nagmamay-ari ng helicopter at ibinenta na raw ito noong 2024. Pinatunayan din ni Risa Hontiveros na si Alice Go ay nagmamay-ari ng 16 na mga sport utility vehicles, mga vans at trucks. Samantala, ang House of the Representative ay nagmungkahi naman na tanggalin itong si Alice Go sa kanyang posisyon sa Bamban, Tarlac. Subalit, ayon naman kay Alice Go, hindi raw siya magre-resign sa pagiging mayor sa Bamban, Tarlac, kundi magmumungkahi ito na magkaroon ng re-election as mayor in local election schedule ngayong 2025.